Lunes. Ngunit, hindi natin napag-usapan yung module na binigay namin nung nakaraan. Yun ay patungkol sa pagtala ng katitikan, yung tinatawag nating minutes of the meeting. Yung pagtala ng katitikan, ginagawa yan siya karaniwan ng isang sekretarya. Inilista ng isang tao o ng isang sekretarya yung mga napag-usapan sa isang meeting. So natapos na yung meeting, doon pa natapos yung katitikan o minutes of the meeting. Ngayon naman, that is pagtala ng agenda, ito ay ginagawa bago magsimula ang meeting o ang pagtala ng katitikan, nagagawa yan siya after o pagkatapos ng meeting. Ang pagtala naman ng agenda, ginagawa yan siya bago ang meeting o ang pulong. So agenda bago, katitikan pagkatapos ng meeting. So mag-share screen ako, sabihan niyo ko kung ano hindi niyo makita ha. Grade 12. Okay, sir. Okay, makita ba hindi? Makita niyo lahat? Opo. Makita, Okay. sir. Okay. So yung module natin ngayon, ito yung unang module pagkatapos ng exam o pagsusulit. So yung pag-uusapan natin sa module na ito ay patungkol sa pagtala ng agenda. Yung nakaraang module, yun ay tungkol sa pagtala sa katitikan. So, sinabi ko kanina, ang agenda ay ginagawa bago mag-umpisa ang pulong, session o meeting. Ang katitikan naman ay ginagawa o nagagawa pagkatapos ng session, pulong o meeting. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay yung patungkol sa agenda. So, after the module o pagkatapos ng module, nabibigyan kahulugan ng agenda. So, malalaman natin kung ano mismo yung agenda. Natutukoy natin ang kahalagan ng isang agenda. At natutukoy natin yung ano yung dalawang uri ng agenda. So, bago tayo nag-umpisa, alamin kung ano yung agenda, ay may pinagawa ako sa inyo. At yun ay yung unang gawain. So, ano yung gagawin natin sa unang gawain? Ang daming dates. Ano yung gagawin natin sa unang gawain? So sa unang gawain, ang gagawin nyo lamang ay gagawa kayo ng listahan. So, listahan ng mga bagay na kailangan mong gawin o hanggang sa hapon. So kinakailangan ang listahan na iyon, ang sa una ay yung pinakamahalaga. At yung sa pinakahuli naman ay yung hindi masyadong mahalaga. So tandaan ninyo, sa listahan na ang una ay yung sa palagay ninyo ang pinakamahalaga at ang unang dapat tapusin. At ang panghuli naman ay yung hindi masyadong mahalaga at yung hindi dapat tugunan o hindi kinakailangan tugunan sa araw na ito. So pwede kayong mag-table form. So ito yung format na gagawin ninyo. So oras na magugugol o yung panahon na kinakailangan nyo para matapos ang gawain na ito. For example, ako ay magluluto ng agahan o breakfast. So, naglaan ako ng 1 oras para doon. Maglaba, naglaan ako ng 2 oras. Maligo, kalahating oras. So, ilan ba ang kinakailangan isulat sa gawain 1? So, hindi ako naglagay kung ilan, basta ang gusto ko lang ay yung buong araw na gawain. Okay? So, pwedeng 5, pwedeng 3, pwedeng 7. Basta ang importante ay nailagay ninyo ang lahat ng gawain na iyon na ginawa nyo o gagawin nyo sa buong araw. At ilang oras ang dapat dugulin sa gawain na iyon. Nakuha ba grade 12? So, para siyang schedule, yung gawain 1. Magbuhat mong schedule sa adlaw na sa araw na iyon. Tapos ang schedule, syempre may oras na nakalaan. Nakuha ba grade 12 in that? Opo, sir. Okay. ABM Humes, nakuha? Opo. Yes, sir. Okay, very good. So pagkatapos ng gawain 1, ay binigyan natin ng kahulugan kung ano mismo yung agenda.
So yung agenda is, ito ay listahan o plano o balangkas na pinag-uusapan, dinidesyonan o gagawin sa isang pulong. Tatandaan ninyo, dedesyonan, gagawin at pag-uusapan. Ibig sabihin, hindi pa naisasagawa ang pulong. Okay? So ginagawa ang agenda bago ang pulong. So nakasulat ito ng chronological o batay sa unang gagawin o ayon sa pagkasunod-sunod batay sa halaga nito sa mga individual, organisasyon o institusyong nagpupulong. Ang agenda ay nagagawa lamang sa isang meeting, session o pulong. Okay? So ginagamit din ang agenda sa pagtukoy sa mga gawaing dapat aksyonan o bigyan ng prioridad tulad ng ginawa mo sa gawain 1. So ang ginawa natin sa gawain 1 is yung mga gawain na sa palagay mo kinakailangan mong gawin sa araw na iyon. Ito ay isang halimbawa ng isang listahan na maaaring gagawin o kinakailangan sa isang agenda. So, nakuha ba kung ano yung agenda, grade 12? I know, alam niyo yung agenda kasi from elementary hanggang ngayon ay dumadalo kayo sa mga meeting at may mga agendang pinag-uusapan. Nakuha ba yung agenda? Yes, sir. Okay. Yes, sir. After the agenda, dumako tayo sa gawain 2. So pinagawa ko kayo agad doon sa gawain 2. Ano yung gagawin niyo sa gawain 2? You are going to imagine. So mag-imagine mo na ikaw yung presidente ng isang sangguniang kabataan sa inyong lugar. So bilang isang pinuno o presidente ng isang organisasyon, kinakailangan mong gumawa ng mga dapat aksyonan sa iyong komunidad na sakop ng inyong grupo. So, bakit kinakailangan sakop ng inyong grupo? Sangguniang kabataan. So, ang pinag-uusapan natin is yung mga problema patungkol sa mga kabataan sa inyong lugar or may relation o connected sa mga kabataan sa inyong lugar. So, ang gagawin nyo lamang dito sa gawain 2 ay gagawa lang kayo ng listahan nasa palagay mo ay kinakailangang aksyonan o mga dapat gagawin ng inyong grupo sa inyong komunidad. So isulat sa pinakauna yung sa palagay mo ang pinakamahalaga at dapat unang matapos at ihuli naman ang hindi. So tandaan na ang listahan na gagawin ninyo ay kinakailangang 5 at hindi babawas sa 5 yung gagawin ninyong listahan. So again, dito sa gawain 2, mag-imagine mo, Bisaya na ko para masabtan yung tarong. Dito sa gawain 2, mag-imagine mo kamo ang presidente sa sangguniang kabataan. And then, kung kamo ang presidente sa sangguniang kabataan, mag-isip mo kung ano sa palagay nimo o ano sa palagay mo yung mga problema na sa imong palagay is kinakailangang ma-solve o dapat aksyonan. So, hindi dapat magbubo o hindi bababa sa 5 yung kinakailangan mong ilista sa gawain 2. Listahan lang sa gawain 2, STEM 2 at EBM yung sa grade 12. So, nakuha ang grade 12 dito sa gawain 2. Okay. After the gawain 2 is, nagbigay ako ng halimbawa ng isang agenda. So, may dalawa kasing format ang agenda. Ito yung karaniwang format that is bullet form. Ito. At yung ikalawang format na hindi ko binigay ay yung patalata or paragraph form. So bakit hindi ko binigay ang paragraph form? Karaniwan kasi o kadalasan ang isang agenda na ginagawa ng isang organisasyon o sa isang pulong ay naka-bullet form. Kasi mas madaling maintindihan, mas maikli, at mas madaling gawin ang bullet form. So ito yung pag-uusapan natin sa module ito, yung bullet form. So pagkatapos ko magbigay ng halimbawa ng isang bullet form na agenda, ay dumako tayo sa gawain 3. So ano yung gagawin nyo sa gawain 3? So yung ginawa natin sa gawain 2 ay listahan ng mga problema kung sakaling ikaw ay magiging isang presidente ng sangguniang kabataan. Ngayon, sa gawain 3 ay gagawa kayo mismo ng isang agenda. Ito, parang ganito.
naka-bullet form. Magbuhat mo og isang agenda at ang nilalaman ng agendang iyon ay yung pinag-usapan natin dito sa gawain 2. Okay? So basahin ko ha. So ikatlong gawain, gamit ang ginawa mo doon sa ikalawang gawain o gawain 2, ay gumawa ng isang agenda. So isipin na ikaw ay magsasagawa ng sesyon o pulong kasama ang mga opisyalis ng inyong organisasyon. Maaring maging tulong para sa iyo ang halimbawa na nasa itaas, ngunit hindi maaring kopyahin o sundin ito. Ang ibig kong sabihin dito ay hindi maaring kopyahin o sundin yung mismong nilalaman ng halimbawang ibinigay ko. Ngunit, maaring yung sundin yung format. Ito, na dapat yung title o yung pamagatan dito, yung petsa ng pulong, yung address o saan ginanap ang pulong, yung pag-uusapan dito. So, maaaring yung kopyahin yung format, ngunit hindi maaaring kopyahin yung mismong nilalaman ng halimbawa. So, ang gagawin nyo dito sa gawain 3 ay gagawa kayo ng agenda na ang nilalaman ay yung ginawa mo doon sa gawain 2. Which is, yung mga problema sa inyong komunidad kung sakaling ikaw ay magiging isang SK chairman or maging presidente ng isang sangguniang kabataan, yung mga problema na sa palagay mo ay kinakailangan tugunan doon sa komunidad mo. Yun yung nilalaman ng agendang kinakailangan mong gawin dito sa gawain 3. Nakuha ba? Grade 12? Agenda naman sa activity 3. Okay, sir. Nakuha wala? Opo. Okay. Now, after the gawain 3 o pagkatapos ng gawain 3, pinag-usapan natin dito ang haba at kahalagahan ng isang agenda at yung ano yung dalawang uri ng isang agenda. So, understood naman siguro to. Naintindihan naman to. Mas madaling intindihin to eh. Ito, yung dalawang uri is nagbibigay lamang ng impormasyon at yung ikalawa ay kailangan tugunan. So, sa unang uri is ang nagsasalita lamang dito ay yung nagsasagawa ng pulong. So wala nang tanungan, puro lang nagbibigay lang naman siya ng mga impormasyon patungkol sa isang bagay, sa isang organisasyon o sa isang proyekto. Ngunit itong kailangan tugunan ay merong kinakailangan ang partisipasyon ng mga miyembro para sa brainstorming. So after o pagkatapos natin pinag-usapan itong lahat, ay dumako tayo sa gawain 4. Okay. Now, sa gawain 4, hindi ito written o hindi kinakailangang isulat. So, ano ang gagawin niyo sa gawain 4, grade 12? Ang gagawin niyo sa gawain 4 ay gagawa kayo ng isang video. So, ano ang kinakailangang nilalaman ng video na iyon? So, iisipin mo na ikaw ay isang haligi o ilaw ng inyong tahanan. So, ibig sabihin, iisipin mo kung na ikaw ay isang tatay or isang nanay sa iyong pamilya at may tahanan na kayo noon. So, pagkatapos ng isipin iyon, ay gagawa kayo ng isang agenda sa patungkol sa dapat at hindi dapat gawin sa loob ng inyong pamamahay. So, ang kinakailangan yung agenda ay ang nilalaman nito ay yung mga dapat at hindi dapat gawin sa loob ng pamamahay. Kung ikaw ay haligi o ilaw ng tahanan. So, pagkatapos mong gumawa ng isang agenda patungkol sa dapat at hindi dapat gawin sa loob ng inyong pamamahay, ay kumuha kayo ng isang camera o cellphone. And then, videohan ang iyong sarili kasama yung mga kasamahan mo doon sa pulong. So, videohan mo ang iyong sarili na nagsasagawa ng isang pulong kasama ang iyong pamilya. So, kung may question mo nga pila dapat kabilog mo sa video, kinakailangang daluhan ng mahigit sa 2 miyembro ang inyong pamilya. So, kung apila ka o kasama ka, 3 mo kabuok. And then, ipasa ang video sa aking Facebook o sa Facebook account ko. So, ang nilalaman ng agenda
ay dapat at hindi dapat gawin sa loob ng pamamahay kung kinakailangan hindi bababa sa 3 pag-uusapan. So, dapat hindi siya mubo sa 3 ang agenda ninyo. So, if may question nga, may time limit bang video, sir? Wala. Wala yung time limit. As long as 3 o hindi bababa sa 3 yung agenda, yung kinakailangan pag-usapan. Tapos yung mga tao doon sa video, dapat 3 mo tanan apil ka. Okay? So, yung nilalaman is dapat at hindi dapat gawin sa inyong pamamahay. And then, highlight na ko para makita. Tapos dapat okay. So, kung ikaw ang papa o mama, and then isip mo kung ang nilalaman ng agenda is dapat at hindi dapat gagawin, and then ang membro na dapat nakadalo is 2. Kung apil na ka, 3 mo tanan. And then yung pag-uusapan, hindi bababa sa 3. So, nakuha ba? May rubrics na dire. So, ito ay gawain lamang at hindi performance task. Okay? Gawain lang ito. Bakit naka-rubrics? Hindi ko kasi masascore yung ginawa nyo dito kapag walang rubrics. Kasi nga, video ito. So, kinakailangan ko ng rubrics para mascorean ko yung video na gagawin ninyo. So, may mga tanong pa ba? STEM 2, grade 12. So, again, quick recap. Gawain 1, gagawa kayo ng listahan na ginawa mo sa buong araw. Gawain 2, gagawa kayo ng listahan kung sakaling ikaw ay magiging presidente ng Sangguniang Kabataan. Yung listahan na iyon ay yung mga, sa palagay mo, yung mga problemang kinakailangan isolve o tugunan ng inyong organisasyon. Gawain 3, gagawa kayo ng agenda at ang nilalaman doon ay yung ginawa mo doon sa gawain 2. And then gawain 4, video na nagawa kayo ng isang video kung sakaling ikaw ay magiging haligi o ilaw ng tahanan at ang nilalaman ng video na iyon o yung pagpupulong na iyon ay yung mga dapat at hindi dapat gawin sa loob ng inyong pamamahay. So dapat ang member na nasa video is 2. At kung apil na ka, 3 mo tanan. And then kinakailangan hindi bababa sa 3 yung kinakailangan pag-usapan sa video. So do you have any questions, Tan? At ABM Yums? Sir, Yes, Kristan? yung ano na activity ang ilagay sa portfolio, sir? Okay. Thank you for reminding me. So, ang activity na kinakailangang ilagay sa portfolio ay yung activity 3 o yung gawain 3. Ito. Yan. Yung agenda na gagawin mo at ang nilalaman nito ay yung mga ginawa mo sa gawain 2. Which is, ang ginawa mo sa gawain 2 ay yung mga, sa palagay mo yung mga problemang kinakailangan tugunan sa inyong komunidad. Kung sakaling ikaw ang magiging isang presidente ng SK, ito. Gawain 3. Share ko na lang. Yan. Ito yung ilagay sa portfolio. Okay. Nakuha ba? Kristan? Kristan? Yes, po. Nakuha? Yes, Okay. po. May mga tanong ba? STEM 2, ABM, Yums? Sir, appeal mi sa portfolio. Hindi ba nasabi ni Ma'am Isal sa inyo? Wala po may nakaklase sa iya, ha? Kahit kay isa pa lang? Wala pa, sir. Sure. Just first quarter, wala pa. Wala po. Kasi nga doon sa portfolio, kailangan appeal din mo sa portfolio. So, wala mo natagag instruction. Sige lang, pag-usapan namin yan ni Ma'am Isel. Pero, sa ano man good, sa curriculum na akademikong sulatin, kinakailangan may portfolio talaga bago mapasa yung estudyante. So, I'm going to remind Ma'am Isel na
sabihan kayo kung saan doon sa mga activity yung ilagay sa portfolio. So, Ira, Angelica, itago mo yung mga ginawa ninyo na mga activities, yung mga sulatin. And I don't know if you remember o naalala mo pa yung mga ginawa mong agenda, ginawa mo katitikan ng pulong, buod, synthesis, lahat ng yun dapat nakatago kasi yun yung ilalagay mo doon sa portfolio. Ira, okay? So I'm going to update. I-update ko lang kayo, ABM yung kung ano yung decision namin ni Ma'am Maisel patungkol doon sa portfolio o patungkol doon sa sitwasyon ninyo. Titingnan ko Bisa din lang color, sir. Ira, ano? Choppy? Gonza lang color. Oo. Depende na sa inyo kung paano nyo maipapakita yung pagiging malikhain ninyo. So, pag-usapan muna namin ni Ma'am Maisel kasi siya yung naka-assign sa ABM at UMS kung ano yung napag-usapan ninyo or hindi niya nasabi sa inyo para klaro. Kasi hindi ako yung magdidesisyon doon sa ABM at UMS, si Ma'am Maisel. Pero yung nilalaman, yung mga requirements, kinakailangan, ang STEM 1, STEM 2, ABM at UMS ay pare-pareho yung requirements. Okay, so since sa STEM 1 at STEM 2, portfolio yung isa sa mga requirements, sa palagay ko, sa ABM at UMS, may portfolio din. So, pag-usapan muna namin ni Ma'am Maisel. Okay? Ira? Opo, thank you, sir. Pero just to make sure, Ira, itago muna yung mga activity, pakisabihan yung mga classmate mo. Baka tinapon na yung iba. Opo. Okay, thank you. So, may mga tanong pa ba? Grade 12? Wala na dyan. So, pagkatapos nito, mag-sort ako. Tapos, iti-check ko yung mga exam. If may oras ako, titignan ko kung sino yung mababa at sino yung mataas. So, Ay, halimbawa, yes, Kristan. Excuse me po. Paano sa to ipasa tong portfolio, sir? Ang portfolio, pagkatapos mismo ng asignatura. So, anong ibig kong sabihin? Yun yung last requirement mo. Pagkatapos talaga ng subject na ito. Pinaka-last yun to. Okay po. Thank you. Okay. So, lahat ng mga akademikong sulatin na napag-usapan natin sa semestring ito, yun yung nilalaman ng portfolio. So, depende kung hanggang saan tayo matatapos. Kung ilan akademikong sulatin, yun din yung nilalaman ng portfolio. Thank you, Kristan. Any question? Wala na? So, ipaalala ko lang sa inyo na malapit na kaming magbigay ng grades sa inyo. So, maaring kung may mga katanungan kayo regarding sa grades, kung nagbigay na kami, you can ask the subject teacher about that. So, hindi ka advisor kayo magtanong sa grade. Doon sa subject teacher mismo. Kasi si subject teacher yung nagbibigay ng grade doon sa subject, hindi sa advisor. So, kung gusto nyong maghabol ng mga module na hindi nyo napasa, better to pass it within this week or before Monday. Kasi nga, pag hindi nyo napasa talaga yung lahat, hindi yun makakasama doon sa grades o computation ng grades. So, kung mababa o mataas yung grades nyo, depende na din sa performance nyo dito o performance nyo sa quarter na ito. Okay? Grade 12? Kung sa palagay nyo mababa yung grades nyo talaga sa first quarter, bawi lang kayo sa sunod. Pero palagay ko naman, mataas naman siguro yung grades nyo kung sakaling kumpleto yung mga sinulat yung gawain. So, may mga tanong pa ba? So, sa palagay ko, wala nang tanong. If nahihiya kayong magtanong sa akin dito sa online consultation, pwede kayong magtanong sa akin sa Facebook. If alam ko yung sagot o makakatulong ako, magre-reply ako sa inyo. So, Mr. Jerome Atanoso, kabila ka, no? Yes, po. Mr. Macaldo.
Ivan. Mr. Ivan. Sir, wala po akong mic. Okay. Miss Lakim, Amira. Amira. Sir? Okay. Nasa labas ka? Opo, sir. Okay, sige, wag na lang. Si ano na lang. Sino gustong mag-lead ng closing prayer? Wala. Nahiya pa kayo? Miss Ira, ikaw na lang. Galing sa ABM Yums. Okay, sir. Okay. Let us pray in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and never shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Okay, thank you so much. Sa ABM Yums lang maaaring umalis ha. Kasi mag-take muna ako attendance sa STEM 2. Yung ABM at Yums pwede nang umalis. Hindi na ako mag-take yung attendance sa inyo. Thank you so much ABM Yums sa pagsali. Okay, thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Okay. So, magsalita kayo kung andito kayo. Kung wala naman, wala kayong mic, pwede kayong mag-type dito sa in-call messages natin. So, Aquesta? Wala. Arias? Wala rin. Mr. Atanoso? Present po, sir. Macharo? Wala rin. Barreto, Frank? Mr. Bilandres? Kristen? Present po, sir. Mr. Bourbon? Mr. Cabinta? Castañas? Present, sir. Dakis? Prince Ivan? De La Cruz, Joshmel? Present, sir. Okay. Duway? Mr. Duway? Amisola? Lumugdang? Mr. Present. Lumugdang? Okay. Macaldo? Franz? Duway present? Macaldo present? Magalong Edward? Magalong, wala. Narvas, Cedric? Wala rin. Oliveros? Wala. And lastly, Villasis? Wala. Present, sir. Andito si Villasis. Sa babae tayo. So, sa mga natapos na attendance, pwede na kayo umalis. Kita lang tayo sa susunod na online consultation. Babae. Bagatila? Kanapit. Miss Dirayo? Dignadice. Gadayan? Gonzales Catherine? Mutar? Amira Lakip? Present, sir.